Neneng-nene pa ako nung mangyari yon. Dahil welcome ka sa aking channel, paki-subscribe at pakipindot na din ang bell button para updated ka sa mga bagong kwento. Hello Ate Bloom, napakabata ko pa noon, 16 years old nang makilala ko ang unang lalaking nakapasok sa aking perlas ng silanganan. Ako ay 40 years old na pero muling nagbalik sa aking ganita ang aking kapanahunan nang muling magkita kami ng lalaking iyon at opo, muli pong may nangyari sa amin ni Romeo. Magkasing edad lang po kami, hindi kami mag-boyfriend dahil may girlfriend din po siya noon na siyang aking best friend. Oo, trinaydor ko ang aking best friend. Mabait si Romeo at napakaarte ni Ana dahil ang totoo'y walang gusto siya kay Romeo. Gusto lang nitong may kasabay kami sa pagpasok sa school at pag-uwi dahil noong mga panahon iyon ay medyo malayo ang aming paaralan, wala pa noong tricycle sa Nueva Ecija at puro talahiban pa ang daan. Ibig sabihin naging instant bodyguard namin si Romeo at ang mga tropa niya. Isang araw, nagulat na lamang ako nang nagawi si Romeo sa aming bahay. Marisa, namumulang mga mata ni Romeo at nanginginig na boses. Romeo, umiiyak ka ba? Ang pansin ko, nakipag-break na naman sa akin si Ana, at humagulhol na nga ito. Mabuti na lamang ay wala roon ang inay at itay ko, may dinayo sa kabilang kalsada at mga nakakabata ko namang kapatid ay naglalaro sa labasan. Ganoon ba? Di tanggapin mo na lang. Sabi ko sa kanya. Sabay na patigil ito sa pag-iyak at tinignan ako ng masama. Marisa, totoo bang may gusto ka sa akin? Biglang seryosong tanong nito. Ha? Ano? Wala no. Sagot ko agad. Sinabi ni Annaliza na kaya niya ako hihiwalayan sapagkat may gusto ka sa akin, naiinggit ka sa aming relasyon. Ano? Sinabi niya yon, nasabi ko lang naman na napakaswerte niya dahil kahit hindi kanya mahal ay napakatyaga mong tao, paliwanag ko kahit hindi intensyon na makasakit ng damdamin nito. Subalit muling nanahimik si Romeo, yukod ulong umatras na tila kanina ilalamunin ako ng buhay. Sana tapatin mo na lang ako, hindi ba niya ako minahal kahit minsan? Ang malungkot nitong tinig. Ang alam ko kasi may boyfriend siya sa Maynila. Magkikita sila sa graduation at doon na si Ana mag-college. Naibunyag ko ang sekreto ng best friend ko dahil sa awa kay Romeo. Pigil na humagulol si Romeo. Makakahanap ka din ng iba, yung karapat-dapat sa katapatan mo. Saad ko. Dumating na mga magulang ko kaya naman parang batang nagpunas ng sipon at luha si Romeo. Napansin siya ni Itay ang pulang-pula niyang mga mata at inaya siyang mag-inuman. Hindi dapat iniiyakan ang mga babae. Halika, samahan mo ako mag-inom. Ayaw sana ni Romeo dahil magiging ito ang first time niya sa pag-inom, subalit broken-hearted siya kaya sumama siya kay Itay sa kubo para magtagay. Maganda ang panahon sa school ng umagang iyon. Nakita ko si Romeo na nagbibisikleta papalapit sa akin. Marisa, hatid na kita mamaya. Ako, bakit? Tak ang tanong ko. Anong bakit? Kasi kakabreak mo lang, ayoko namang pagtsismisan ng mga tao na. Si Mang Karding ang dadayuhin ko sa inyo, Anito. Hoy, Romeo, tigil-tigilan mo nga pagdikit-dikit kay Itay at baka maging lasenggo ka. Nasiyahan akong kausap ang Itay mo at gusto niya ako. Gusto. Wala lang kaibigan ang Itay ko at bawal yung ang bata mo pa ikaw ang kasama sa pag-inom. Kumusta pala si Ana? Pag-iba ng usapan nito. Hindi pumasok ang babaeng iyon, lagot talaga sa akin iyon, gigil kong sagot dahil naalala ko na naman na ako ang idinahilan nito para makipagkalas kay Romeo. Basta hintayin kita dito mamaya para di ka na maglakad pa uwi, at pinaandar na ni Romeo ang bisikleta sa kabilang gusali ang classroom nito. Wala pang uwian pero isa na sa nakaabang si Romeo sa koridor ng room nila Marisa kasama ng mga panghapong estudyante. Nakilala siya ng mga kaklase.
Sila pa ba ni Annalisa? Bulungan ng mga babaeng kaklase. Napansin pa nila na panay tingin kay Marisa ni Romeo na sanhi ng mga suspecha ng mga kaklase. Hindi yan iisa lang kasi sila ng daan pauwi, mahinang bulong ng isang kaklase. Naglabasan na sila sa room. Tinignan ko ng matalim na tingin si Romeo na ganda lang ng aura nito. Hindi pumasok si Annalisa, hindi ko rin alam kung bakit. Sigaw ko, sinadya kong lakasan ang boses para marinig ng lahat. Kaya hindi na sumunod si Romeo hanggang sa makalayo ng classroom pero bago siya lumiko ay mabilis na hinablot nito ang backpack niya. Nakipag-agawan pa siya, nagkatitigan sila as in malapit sa isa't isa. Araw-araw ganun ang nangyayari hanggang sa mahuli sila sa akto ni Ana na papasok na. Kahit sa pagpasok ay bitbit na ni Romeo ang bag ko na dati ay bag ni Ana ang laging bitbit nito. Huwag na kayong magkaila na may relasyon kayo. Ang mataray na sabi ni Ana. Hindi ako makapaniwala na tila nagbago ang ugali ng best friend ko at pinapalabas nito na siya ang nang-ahas sa boyfriend nitong si Romeo. Hoy Annalisa, anong pinagsasabi mo ha? Huwag ka nang mag-imbento ng kwento, ang gigil kong saway sa kanya. Isa pa tong si Romeo na bigla akong inakbayan. Oo, kami na nga, ano naman, ang sabi ni Romeo na kay sarap sampalin. Hindi na ako nakapagsalita dahil mabilis na tinakpan ni Romeo ang bibig ko at hinila ako papunta sa likod nito. Sobrang gulat naman ang reaksyon ni Ana. Pero ramdam kong inaasar lamang ni Romeo si Ana at mukhang ang naasar ang babae at padabog na umalis na lamang. Romeo, bakit mo naman ako ginawang panakip butas? Ang mangiyak kong sabi. Pero bago pa ako mag-walk out, hinawakan niya ako sa kamay at niyakap. Sorry Marisa kung nadadamay ka, mahinahong tinig ni Romeo. Biglang naglaho ang sama ng loob ko at nakaramdam ng kapanatagan sa yakap niya. Palagi ang nagawi si Romeo sa bahay kahit araw ng Sabado. Minsan nagulat ako galing ako paliligo, nakatapis ako ng tuwalya ay biglang tumambad ang anyo ni Romeo pagkalabas ko ng banyo. Napatingin naman si Romeo sa buong katawan ko kaya nagmadali akong pumasok sa kwarto. Maghapon akong nagkulong, kunwari nag-aaral, natutulog basta ayokong lumabas. Narinig kong nagpaalam na si Romeo. Swerte sana mapang-asawa ng anak ko dahil masipag siya na bata napaka-focus sa pag-aaral diba? Plastic na tawa ng kanyang inay. Sige po, tinig ni Romeo. Sinadya ko talagang umiwas na kay Romeo kahit sa paaralan. Saktong walang Romeo na nang ulit sa akin nung araw na iyon kaya naman para akong nanibago. Hindi na kami nagpansinan ni Ana kahit pa magkaklase kami. Wala rin kaming dapat pag-usapan dahil alam naman ni Ana kung ano ba talaga ang totoo. Pero mukhang nagalit na din ito sa kanya sa pag-aakalang boyfriend ko na talaga ang ex niya. Nachismis na din kasi na palagi akong hinihintay umuwi at sabay pa kami pumasok ni Romeo habang absent si Ana. Nung uwian, tinanggihan ko na talaga si Romeo na sumabay sa kanya, nagtiis ako maglakad pero sinabayan pa din ako ni Romeo. Hindi ko siya pinapansin kahit may sinasabi siya. Kinukwento niya yung papa niya na malapit na umuwi galing abroad. Nung mga panahon na yon, mayaman na ang tingin namin sa mga lumuluwas ng Maynila. Kaya naisip ko noon na mas bagay talaga sila Romeo at Ana sa isa't isa parehas silang nakaluwag-luwag sa buhay. Pag-uwi ni Papa, bibigyan kita ng maraming chocolate, pati ang mga kapatid mo. Muntik na akong mauto dahil nabanggit nito ang mga kapatid ko. Alam kong masisiyahan ang mga kapatid ko kung makakatikim sila ng chocolate na kahit minsan ata ay malabo naming matikman. Pero kunwari talaga ay wala akong narinig. Hanggang sa pag-uwi ay naawa ako sa mga kapatid ko. Ate, hingian mo kami maraming chocolate kay Kuya Romeo pag-uwi ng papa niya ha. Sabi ni Carlos.
Masasarap daw yung chocolate sa ibang bansa, di ba? Dagdag ni Maria. Ah, ewan ko lang kasi hindi kami bati ni Romeo ngayon eh. Ang sagot ko para hindi na sila umasa pa. Ay sayang naman. Chocolate na naging bato pa. Himaktol ng dalawa niyang nakakababatang kapatid. Nang sumunod na umaga ay may dumayo sa aming bahay, sila Romeo at papa nito na namimigay ng chocolate sa mga kapitbahay. Tuwang-tuwa ang mga kapatid ko na nakatanggap ng chocolate. Ibinida din ng inay at itay ko na magkaibigan at magkaeskwela kami ni Romeo na anak nito. Mabuti pala kung parehas sila ng school, saan ka pala mag-aral ng college? Naitanong na din ng papa ni Romeo sa akin. Hindi ako makasagot at natameme din pati mga magulang ko marahil hindi naman sigurado kung magkolehiyo pa ako. Para kaming sinampal ng kahirapan. Papa gusto din po ni Marisa mag-aral sa Maynila habang nag-working student siya, paliwanag ni Romeo upang saluhin ang pinuproblema namin. Magandang ideya yan, dito na muna kami, mabait naman ang papa ni Romeo, generous ito. Ganun din naman si Romeo na may ibinigay na kahon sa akin ng kami na lamang dalawa dahil busy ang mga matatanda at pati mga bata sa pag-uusisa sa mga ipapamigay ng papa ni Romeo na galing ibang bansa. Isuot mo ito sa sayawan sa Sabado, hintayin kita, paanyaya ni Romeo sa akin. Ayoko, wala pa akong 18, hindi pa ako pwedeng makipagsayawan, nahihiya kong tanggi. Huwag ka nang mahiya, pupunta din sila Jessa at girlfriend nila Arnold at Mike, tukoy niya sa mga tropa nito. Bakit ba gusto mo akong laging kasama? Habol niya rito. Nilingon muli siya ni Romeo, malalaman mo sa Sabado, makahulugang sabi nito bago sumunod sa papa. Hanggang kinagabihan tuloy ay napapaisip ako. Tulog na ang lahat, sobrang ganda pala ng damit ng bulatlatin ko ito. Nakakapanghinayang kung hindi ko maisusuot ito. Nagiging maayos lang ang damit ko kapag nakasuot ng uniforme pero pag uwi na sa bahay ay tila gos-gosing bata ako. Mga pinamigay lang din na damit ni Ana ang ilan sa mga pambahay ko. Napakalayo niya kay Romeo na napakalinis lagi magdamit. Ewan ba at kay lakas ng loob niyang suotin ang damit at kahit 10 oras na'y sekreto siyang tumawid sa bintana ng kwarto at tumungo sa sayawan. Napakaraming tao sa sayawan. Hindi ko makita kung nasaan sila Romeo. Bigla akong pananghinaan ng loob nang may humila sa kamay ko. Kanina pa kita hinihintay, sabi ni Romeo na sobrang gwapo nito. Hila-hila pa din siya nito hanggang sa cottage na tanaw ang sayawan kung saan naroon ang tropa niya. Lumapit agad si Jessa, ang pinsan ni Romeo, ayusin ko ang buhok mo. Sabi sa akin. Ewan ba pakiramdam niya ay hindi inaalis ni Romeo ang mga mata sa kanya, namumula tuloy ang mga pisngi niya. Bakit ba kabado ka? Mag-relax ka nga, mag-enjoy tayo ngayong gabi ha. Iwanan muna namin kayo, ang mabait na sabi ni Jessa. Ang ganda mo ngayon, hindi ka mukhang neneng-nene, natatawang sabi ni Romeo sa akin. Ganon, ikaw nga iyakin eh. Sabi ko na muntik ng ika-pika nito. Huwag mo nang ipaalala, ikaw lang nakakaalam nun kaya espesyal ka sa akin. Sabi ni Romeo na lalong ikinamula ng aking mga pisngi. Sabay nagtawanan kami, sobrang pula din kasi ng mga pisngi ni Romeo. Ewan ba habang nagkakatitigan kami ay nagagawi sa aming mga labi ang mga tingin. Hindi namin namalaya na nagdampi ang aming mga labi. Parehas naming first kiss. Dahil alam ko namang never pa silang nag-kiss ni Ana. Pero dahil sa mga bata pa kami ay mabilis kaming mag-init sa simpleng halik lang. Habang nagsasayawan ang lahat, kami naman ay nag-aalab sa aming mga damdamin. Umiyak ako noon dahil sa dami ng dugong lumabas sa akin, hindi alam ni Romeo ang gagawin kaya inuwi agad ako sa bahay. Inalalayan akong makadaan sa bintana ng kwarto ko at bukas daw ay ipape-check up niya ako.
Kinabukasan nga'y nagpunta siya. Sinabi ko na okay lang ako at ayokong magpa-check up. Grabe pa din ang pagdurugo ko. Hindi ako nakapasok ng Lunes. Pero patuloy na pinuntahan ako ni Romeo kung okay lang ba ako. Tawang-tawa pa siya nung Martes, virgin ka pa? Pabulong na tanong ni Romeo. Oo naman, naasar na mahinang sagot ko. Dahil ayokong may makarinig sa usapan namin lalo't nasa loob kami ng bahay ng mga magulang ko. Pinipigilan ni Romeo ang pagtawa. Nakakaasar pero naramdaman kong masaya siya na siya ang nakauna sa aking pagkababae. Kahit may nangyari sa amin ay inilihim pa din namin sa aming mga magulang na kami ay may relasyon. Palaging naroon sa bahay si Romeo, pero madalas din ay hindi ako lumalabas ng kwarto. Anay na ata ako kahit noon pa man, pero isang araw nagulat ako nang pumasok si Romeo sa kwarto ko. Kay init na nagdampi ang aming mga labi, at doon ang aming kabataan ay napakatamis. 40 years old na kami ngayon ni Romeo. Hindi kami nagkatuluyan dahil nung second year college siya ay lumipat na sila sa Maynila. 2 years din kaming sekretong nagkikita sa kwarto ko. Sobrang init at exciting ang aming kabataan. Muli kaming nagkita dahil sa reunion. Hindi nga lang ako nakapag-college katulad ng iba naming kabatch sa Nueva Ecija pero nakapag-abroad din ako at may sarili na ring pamilya. Nagkapatawaran na din kami ni Ana na may sarili na ding naipandar at pamilya. Subalit naging mapusok pa din kami ni Romeo na akala namin ang init ng kahapon ay katulad ng init sa muli naming pagkikita na siyang namiss namin sa isa't isa. Hanggang dito na lamang po Ate Bloom. Maraming salamat sa panonood at pakikinig.